Daghang salamat ug mayong gabi istanan. No, siguro nakabalik na sa taga tindog ni mo nga pulpito ug una sa tanan, salamat ko kang pastori, no, ug sa Tagalog pa nagtiwala, no. Tawagan ko last Tuesday nga na sila biyahe tapos pwede ba, so salamat nga dili ko kuan ka schedule ug may tungod sa bulhaton sa Linamon, ikaupat lang ta ni Puli diya. Niadtong 1992, no? Kaupat og grasas Ginoo nakalahutay ta, no? Ug salamat pud sa Ginoo nga dunay mga pastors, no, nga dunay kasing-kasing bitaw nga kana bang magpaluyo pud sa bulhaton sa Ginoo. Tabang, no, og si pastore dako kay katabang sa kuha og sa ministry, no? Ug dili na ko maihap kapila mi nagitabangan, no? Di man kayo gyud mi close, pastor amigo, pero sa akong nakita wala sa gipili og kinsay ang gitabangan. Unang salamat kay gracias Ginoo naamoy pastor nga anak nga kinaiya, no? Maluluyon og matinabangon. So nga tong oras is alas 6:20, muhunong lang ko mga alas 7 siguro. Unya sinyasyo lang ko ninyo ha kay basig mula Pasko na nabantas taas ng edad, no? Medyo mag-overtime, but ingos Pastor Ray, at least 40 to 45 minutes. Igo na gyud nato na nga mensahe, no? Nga maghatag nato og reminders unsa ato buhaton, no, sa ato nga Kristohanong kinabuhi. Salamat nga naatay panagtigom saman ini. Mahitungod sa pagampo, tungod kay ang pagampo matud pa, the prayer of a righteous man availeth much. Dako kay kahimuan. Tinuod man makaampo man ta bisag asa, no? Ang Bible nag-ingon, pray without ceasing. No, bisag asa na ito nabuhaton, pero dili na ito ikalimod. Book of Acts, doon nagpanagtigom sa iglesia, no? Munang salamat, midweek service, prayer meeting. Ug gitagaan na itong dako nga pagtagad. Kung atong tanawon, unsalan ka powerful ang prayer nga atong himuon. Kung atong makita sa James chapter 5, Elijah nag-ampo siya nga dili mo ulan, tinuod. Itubag sa Ginoo for 3.5 years. After that, nag-ampo na po siya nga mugulan o gigran sa Ginoo. So I believe nga ang pagampo dako kay kahimuan nga atong himuon bisan asa labaw na dinhing dapita sa ato nga panagtigom. But ang ato mensahe karon is siguro simple sa dihang paybawon ta og mahimong magwali mga itas Ginoo kaalam mensahe, no? Unsa ato nga mensahe nga tungusaan sa pagtuon ni taknaas kahaponon. So dili ko gidala sa Ginoo. Siguro common kini nga story, no, sa usa ka tawo nga wala na gud sila paglaom, no, ang iyang trabaho matag adlaw dapis dalan magpakilimos lang tungod sa iyang kahimtang butas siya. Ug ato abrihan to nga mga Bible diya sa Mark chapter 10. Ato nang basahon verse 49 to 50. Ug akong gangyon tanas pagpalindog sa ato nga pagtahod sa pulong sa Ginoo. Mark chapter 10 verse 49 and 50. Ako lang magbasa, sundan yung mga Bible. Chapter 10 verse 49, and Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. Verse 50, and he casting away his garment, rose and came to Jesus. Ang Ginoo magapanalangin siya nga pulong nga ato nga gibasa bago ta mag-adto sa pagtuon ni magampo. Ta amahan na mo nga langit nun, Diyos og labing makagagahom sa tanan. Ginoo sa makausa o Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni taknaas kagabion. Imo kaming gidala og giusa din dapita. Aron o Diyos sa padangat diya kanimo sa among mga pagampo. Panamahan before sa among mga prayer request ug sa among mga prayer time. Tabangi kami Ginoo ni takna, andamang mga kaugalingon, among makasing-kasing Ginoo sa pagdawat sa imong pulong. Kung doon na may mga butang nga ayan na mo nga kuhaon sa among kinabilod, tabangi ang imong pulong, mahimo kini siyang panalangin sa matag usa ka namo ni taknaas kagabion. Ubanisad ko Ginoo, kaya akong gila nga wala ko'y mahimo kung wala ang imong presensya ug imong gahom sa ako nga kinabuhi. Pasaylo ami Ginoo sa tanan ng makasalanan ug kalapasan nahimo sa imong tubangan. Kanimo gisali kining tanan gitugyan sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Okay, magalingkod mo. Kumon kay ni nga sugilano ni Bartimeus, no? Nga iya lang nadunggan nga si Jesus Christ moagi sila nga dapit, no, mao sa Jericho. Diya sa Jericho, matud pa sa verse 46, and they came to Jericho, and as he went out of Jericho,
with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace, but he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. Alang ni Bartimaeus, usa kini kadakong kahigayunan, alang niya nga makaduol siya kang Ginoong Hesus. Yeah? Kita karon mga tao ron imuhang duolon, imong imbitaron sa church, di gyud manguban. Yeah? Pero kani siya nakadungog lang. Taliwala sa iyahang kahimtang nga di siya kakita igsunigala, igo lang siya nakadungog. Naningkamot siya nga makaduol siya kang Ginoong Hesus. Gani gibadlong siya no nga pahilumon siya og dili magsamok. Apan unsay ingon sa verse 48, and many charged him that he should hold his peace, but he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. Unta no mga ang tinguhaon sa tao igsunigala kana bilang makita ilahong kagalingon. Nga naatay akong panginahanglan sa Ginoo. Tinuod iyang gila yung kaugalingon, nga wala siya mahimo. Ang iyang gipangandoy sa Ginoo, ang iyang gipangayo, nga kaluyan siya. Kung nanausap kita sa ato ang kahimtang kaniadto. Salamat nga nung niya karon tungod kay gikaluyan tas Ginoo. Matud pa Titus chapter 3 verse 5, di ba? Tungod siyang kaluoy, giluwas kita. Matud pa, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Tinuod man, matud pa sa itong ibasa sa verse 49, and Jesus stood still and commanded him to be called. And he called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise, he called it. Mihunong si Ginoong Hesus, taliwala sa mga tao, and even his disciples, nga gibadlong siya, nga maghilom ka. No? Apan si Ginoong Hesus, gitagaan siya, dako nga pagtagad. Mihunong siya, o gingnan sila, at tuwa, dad-a siya dili, kay ako siya gitawag. Sa verse 50, and he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Pagkanindot igsudigala, sa diha nga gitagaan siya pagtagad, ni Ginoong Hesus, gihubo ang iyang sanina, iyang gilabay, o midagan siya padulong kang Ginoong Hesus. Ug matud pa diri, and Jesus answered and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Salamat igsunigala ang iyang pagduol kang Ginoong Hesus, wala siya nangayo og salapi. Wala siya nangayo og sakyanan, ang iyang gipangayo ang tinuod niyang kinahanglan nga makakita siya. Sa mga tao karon atong suginlan, lain ang ilahang mga motibo, di ba? Pasalamat nga kining mao nga istorya o sugilanon ni Bartimaeus igsudigala, gahulagway usab ni kanato. Di man siguro buta physical, panigsudigala naatay gikinahanglan sa Dios nga ang Dios laman makahimo sa pagtagbo niya. Salamat lang, what wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. Pagkanindot, isang imong pagtuo mo ay makaayo diha kanimo. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. So ato makita igsudigala, ang usad di ay gyud kakahimtang nga human ta maluwas, wala tay laing buhaton ang pagsunod sa Ginoo. Sa aron igo nang maluwas pero dili na mosunod sa pagsimba o sa pagpangalagad sa Ginoo. Inumdum ta sa Acts chapter 3 katong sapud usa ka bakul sugad pa siyahang pagkatao. Unya si Peter ug si John miadto sa templo ug sa diha nga misulod sila dito ang pagtuo nga mangayo ang iya pagtuo nga apan si Peter sa wala mi sa lapi og bulawan apan naa namo ang ngalan ni Ginoong Hesus tindog og mulakaw ka. So nigalang atong gikinahanglan sa atong kapanunan karon lain kundi si Ginoong Hesus. Pero unsay ato ang makuha nga pagtulunan? Matud pa sa ato nga verse nga gibasa sa verse 50, and he casting away his garment rose and came to Jesus. So ato lang kuha lang ta diha og topic kaning casting away the garments of sin. Now matud pa, true repentance requires letting go of everything that keeps us from fully coming
to Christ. Mabitan say sa atong kinabuhi, lain tag kasinatian sa atong kaluwasan. Ako nasave ko, that was 1983, o salamat lang nga ni adto nga panahona, human ko nalawas sa tinuod lang ni adto kog Davao, pataka lang kog sakay og barko nga magkaadto lang sa maong dapit og anang unang Domingo kay akong magulang bag-o na pud naluwas sa Bible Baptist Church Panabo, under ni Pastor Mauro Pontillas nga gibawi na siya ang yang nagpulir diya si Pastor Larry. So gidala ko niya pero ato nga time tungod kay ang among pastor English Tagalog Bagwali, so walag first time na ko makasunod og laing simbahan kay simple nagmatatang Katoliko ug nya ang ako lang naganahan nga ang kanta ug ang ampo dili pares amo nga gibalik-balik. Pero sa mensahe murag wala gid ko nasabtan. So ang Bible Baptist so maghatag mensahe do na invitation. Kasi mo dawat, akong magulang, nagsigig siko nga dawaton ako si Jesus Christ. Pero sige kong reklamo kay wa ko kasabot. Para muhunong sigig siko, o muhunong si pastor sigig hatag, gi-extend ang invitation, halos siguro mga 15 minutes na. Ako siyang giilad, wala ka una kay musunod ko. Pero agad ko musunod. Diba? Pero salamat lang ang alagad sa Ginoo, gitagaan kog time, bisitaan ko niya Sabado, nagdala siya Bible, ako ang gipabasa, o dito na ko nasabtan, nga ako di ay sama kang Bartimeus kanadto nga buta, nagkinahanglan og Ginoo, nga kinahanglan og kaluwasan. Og sa diya akong nasabtan, akong gidawat si Jesus Christ. Na naglalis mo ito naging Domingo, nga di ako balik og simba, pero natingala siya nga alang nga Domingo, sayo ko nibangon og nibalik og simba. Sa diyang human sa mensahe ni Pastor Pontillas, dili ko nagdugay ni Anya Kustubangan. Akong gidawat si Jesus Christ. Ingon nga akong Ginoo munos ug sukad niya tong 1983 kanang maong kalipay sa kaluwasan hantud karon wala mawala. Ug hantud na lang nga pila ka bulan naka-attend first time naka-attend ko gyud ka nga gihimo dito sa Toril Dalyaw Toril nga ang main speaker si Pastor Benny Abante o dito ko na challenge. Ang tema is the harvest truly is plenteous but the laborers are few. Usa ko be forward aron nga magpagamit sa Ginoo. Pero pag abot sa tubangan nausab nga akong pangunahuna tungod kay ingon ko wala ko manis Davao aron ko mag-ingon ini. Nyani ko sa Davao kay mangita ko trabaho aron ko makakwarta og makatabang ko sa akong mga ginikanan maigsuon sa kalisod. Panig sa digala matud pa God cannot be wrong kung tinuod kang gitawag di gyud kakatago. You can run, but you cannot hide. You can hide, but you cannot escape from God. Kung tinuod man, naminyo ko pagka 1986, dahil na nami, First Bibi, among eldest son, na taon 1987, o tinuod man atong pagka 1988, nabalik sa kuang dughan nga gitawag ko sa Ginoo. Pagka 1989, nag-resign ko sa kontrabaho sa Davao, then ni-enter ko sa Bible School diya sa Manuel Biga kang under ni Pastor Willie. So diya ko for 3 years, 89 to 1992. Then 1 month after sa graduation, diretso dahil Miss Linamon. Ang Linamon, grabe ka problematic nga simbahan. Manay ko kaupat ko nagpuli. Pantungod sa grasyas Ginoo. Wala miya na diha, tungod sa kwarta. Ang akong motibo is, muanha diya tungod sa kalag sa Ginoo. Manay sa diga na, tinuod man atong makita, blind Bartimeus sat by the roadside wearing a garment that identified him as a beggar. Ug alang sa ako nga nakabaton ko sa kaluwasan, bisan tuod, nag-struggle ko, kay pag ulit na mo, suko kay kong maginikanan, suko ako magigsuon. Nga nung nagbalin og reliyon, nangabuang na, pan igsodigala, kung tinuod ka na luwas, mubarog ka nga malig-on sa imong pagto. Salamat lang akong desire good nga every time, kay kada daw naman ko 15 days nga vacation leave, akong i-avail, dili na ko i-convert to cash. Mo pauli gud ko. Bahalag maglalis ko maglalis bis akong ginikanan, maglalis akong mga igsuon. Abay ninyo, after 14 years, akong mama na save. Then the following year, akong papa na save. Ingon di ana kung kita tinuod na lawas, gamiton tas Ginoo. Dili gustong Ginoo magpabilin tang makililimos. Dili gustong Ginoo pabilin ta sa atong sala, mutindog ta ug muduol tas Ginoo. Tungod kay ang Ginoo dugay ra naluoy nato ug dugay lang siyang nagtawag kanato una sa tanan diha sa kaluwasan. Kay ngon ang Bible, God is not willing that any should perish but that all should come to repentance. Manig sa digala salamat matod pa diri, blind Bartimeus sat by the roadside wearing a garment that identified him as a beggar. When Jesus called him, he did something significant.
meaning he cast away his garment before coming to Christ. That garment represents sin, old identity, habits, and excuses that hinder us from following Jesus. Say naman tayo mga sa atong kinabuhi nga nung dili ta kasunod sa Ginoo, tinuod man dunay struggle human ta maluwas, di ba? Ang uban gani dili pa kabiya sa ilahang mga bisyo. Pasalabat igsudigala siya ang paglabay siya nga garment, nagpasabot nga dili ni siya magpabilin nga makililimos. Iyang gitalikdan ang sala. Muna igsudigala sama sad kanato nga tinuod ta naluwas. Dili ta pwede mo balik sa kalibutan. Dili ta pwede mo balik sa atong sala kay human natang gipasaylo sa Ginoo. Do wa man ta nagtudlo nga minguntang naluwas di ta kasala. Paligsunigala, naaran na nato, kung magpadayon tas pagpakasala, humantag, ipasaydo sa Ginoo. Proverbs 28:13, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh, them shall have mercy. Salamat at magisugilan ng mga kasalanan diya, kang Ginoong Hesus, o nakabaton kita o kapasayluan. Muna igsunigala, you cannot hold on to the old life and fully receive the new. So ato tas ato nga mga points igsunigala, una sa tanan, the casting away the garments of sin. Una, the garments of sin identify the old life. Amen? Garment of sin identified. Sa atong daang kinabuhi, di ba? Munang humanta maluwas, pagbalik na ko dito, ako mga barkada na hibulo. Sadyang tunulan ko nila og ilimnon nga makahubog, balibad ko og buton laon, may makita na ko. Pero sa digala na ano itong ginuos itong kinabuhi, bisag asa tamo ato. Wala siguro nakita na ito nga pastor. Wala siguro nakita na ito nga mga Kristohanon nga itong dawaton ka na unsa itong ginabuhat ka na ito mubalik ta. Unsa itong gibiyaan ka na ito panig sa digala. Kung mohangad lang ta, kita tas Ginoo nga nagtanaw siya na ito unsa itong gibuhat. Pero sa'y nalimot ta, nga umanata diya. Yeah? Muna sa digala matut pabitaw sa Isaiah chapter 64, verse 6. Isaiah chapter 64, verse 6. Yung napulong si Ginoo, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do feed as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Igsudigala, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Munang dili pwede nga mingon sa maluwas ta pinagi sa atong pagbuhat og matarong dili. Ang atong matarong atong gibuhat igsudigala sa atubangan sa Ginoo sama naghugaw nga trapo. Munang kinahanglan tag pagkamatarong gikan sa Dios, dili gikan kanato. Munang igsudigala Ephesians chapter 4 verse 22. Ephesians chapter 4 verse 22 ningon ang pulong sa Ginoo, that ye put up concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lust. Muna na put up concerning the former conversation the old man. Hukason. Muna digara hubuon ang atundaan gagawi. The garment of sin covers but does not heal. Sin covers but does not heal. Like filthy rags, sin hides our brokenness but never fixes it. Sin becomes an identity. Munang usahay kung tanawon-tanong nga kaniadto palahubog ta, sugarol, uban pa nato gibuhat, sadyang giusab ta sa Ginoo, mga tao matinghalan nato, di ba? Pero kita mismo nakabalo ta nga ang nag-usab nato dili reliyon, dili simbahan, amen? Kundi mismo si Ginoong Hesus. Sulod sa atong kinabuhi mo nang mag-amping tas atong Kristohanong kinabuhi. Kung tinuod ta naluwas, aton hukason, amen? O ato na biyaan. Unsalan ta kaniadto, amen? So man nga ako grabe, siguro ubang mga bisyo sugal inom, no? Tabako guban pa. Grabe, ang pinakadugay nga nawala nako kanang sugal. Nganuman nagdako mig sugalan, no? Muna nga munay dugay nga nawala nako. Yes, ang kaluwasan dia luwas unta, pero kining pagpakita nato kausaban sa tong kinabuhi, mahimo lang nato ni padayon nato nga pagtagad sa pulos Ginoo, padayon nga pag-ani simbahan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo giwalis alagad sa Ginoo. Ug salamat nga dunay gahom ang Dios nga mag-usab sa atong kinabuhi. Ug sadyang usabon sa Ginoo atong kinabuhi,
Dunay dakong kadaugan, someday dili lang kay ang tawag sa Ginoo, tawag sa kaluwasan, tawag sa pagpangalagad o kini gitawag special service ka nang magpastor ta. Dili mapuntanan nga naghanas Bible School nagpastor, but salamat gadunay kaalam nga nabotonan nimo imo nang gamiton diya sa ministry diin ikaw mahimong epektibo nga magpagamit diya sa buluhaton sa Ginoo. Number 2, Jesus calls us to come as we are. Jesus calls us to come as we are, but not to stay as we were. Munang salamat igsudigala matud pa sa Mark sa ato nga text, Mark chapter 10 verse 49. Sa ato ri nga gibasa Mark chapter 10 verse 49, ingon siya diya, and Jesus stood still and commanded him to be called, and he called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise, he calleth thee. Salamat igsudigala sa but not to stay as we were. Muna igsudigala ang iyahang paglabay siya nga kupog siya sa sanina, gulagway katong iyatong talikdan o naay dakong kausaban niyang kinabuhi nga musunod siya sa Ginoo. Amen. Muna salamat igsudigala nga mingon sa Bible, come out from among them and be ye separate. Ang Ginoo kadugay na kayo nga panahon nga nagtawag og mga tao. Matud pa Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28, very common kini nga verse of Bible. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So nang hinatunta nga nasabtan nato ni taknaas kahaponon unsa ato nga gikinahanglan. Jesus calls us to come as we are. Munang paubos ng kagalingon muduol tas Ginoo. What if kung taas na garbo di gyud ta nga luwas. Masalamat sa digala o gusto po sa Ginoo nga dili ta magpabilin sa pang kahimtang. No? Munang salamat nga sa pulong sa Ginoo, tungod kita nagtuo man nga ang pulong sa Dios gamhanan, dunay dakong kausaban og never nga magpabilin tag unsa ato nga kahimtang kaniadto sa ato nga kinabuhi. Matud pa the call of grace is personal. Matud pa Jesus called him. Personal ang kaluwasan nga atong nadawatan. Amen. Munang dili di siya by family nga automatic na masip nga bata kung ang mama magpapa na save. Personal ang tawag sa Ginoo. Muna usahay, kung gitawag ta even pag-adto seminary, no, tinuod pag yun na. Kay kung dili yun nato siguroon nga gitawag ta, matud pa, basig sitsitan lang ta. Di ta kalahutay. Di ba? Pansalamat for 3 years. No, doon na to yung mga struggle, pansalamat for after 3 years, nakahumanta, o kinsa pagod tayo magdahom, nga pag-abot sa panahon, bisan tuod ka ng maong nga simbahan, no, gibiyaan o pipila ka buok ng mga pastor sa kong gingon, kaupat ako nagpuli diha, apan kung tinuod kang gitawag sa Ginoo, pabilin ka. Na yung mga pastor, abi ninyo, niadto nga time, pag ana diha, dahil mga pastor nga mga karaan, una pa nako, gidiscourage ko nila nga naamang ka diri, nga nung di ka mo ato kas iligan, kay syudad man. Hindi ko naghanap kayong baptist sa iligan, pastor. Ang mga tao diya, nagbalin-balin na lang, ma-open din ito, lapos pikas. Kung diri na lang, kung diri migibutang sa Ginoo. Tinood na ito'y time nga, aside anang naamis linamon, pinakasuok pag yun. Ganin nyo, pastor, nakaadto man na dito. Pastor Ray, pila na kay gayon. Di ka mangandoy nga, andiyang dapita nga, ingon ana ang buhaton sa Ginoo. Pasalamat sa grasyas Ginoo nga sa atong pagpabilin for more than 33 years. Ug unsa mi among pag-abot diha sa building na usab na siya karon. Pag-abot namo diha ang original nga mga membro, 8 lang ka buok, marag pamilya ni Noah. Pasalamat sa grasyas Ginoo sa ato nga pagdawat sa tawag sa Ginoo, diin kita nagpabilin hangtod karon. Ang Ginoo nagdugag mga kalag, mga nangaluwas na bautismuhan o nag-apil sa bulhaton sa Ginoo. Nasalamat ako, even my first son, si eldest son, si Jomar. Salamat, gracias Ginoo. Pag-abot na mo diris linamon, 5 years old na siya. Salamat, nga wala na ko na siya gani. Nagingon ko, mag-eskwela sa secular. Gamay man na siya nga tao, bata. Apan, salamat, gitawag sa Ginoo. Dili na ko siya gipugos. Yaha nga personal. Kay ako, sa ako lang kahimtang, tinuod man, makaaganta mo ko kalisod tungod kay nagtao man ta nga lisod, apan nga ako lang kadlukan basig dili siya kaagwanta. Pansalamat sa grasyas Ginoo na asya karon diya sa dalipuga, nagasugod sa bulaton sa Ginoo ug nagapadayon. Ingon na lang, personal ang tawag sa Ginoo.
Ug sa klase nga tawag sa Ginoo, di gyud ka masayop kung imo siyang sundon sa kinasing-kasing gayon. Si Bartimeus wala masayop nga miduol kang Ginoong Hesus. Iyang gitalikdan ang iyang unang kahimtang nga dili na siya makililimos. Ngani matud pa sa ato nga gibasa nga verse sa Sigala, misunod siya kang Ginoong Hesus. The call of grace is personal. The call requires response. Bartimeus rose immediately. Matud pa sa ato nga gibasa. Sa diyang giingnan siya sa mga tinuan, gitawag kas Ginoo. Panunsay giingon diri sa ato nga gibasa. Sa verse 50, and he casting away his garment rose and came to Jesus. Wala siya maglangan-langan. Miduol dayon siya kang Ginoong Hesus. Siyempre ang Ginoo nangutana kung siya ang tuyo nganong naghangyo siya nga kaluyan anak ni David. And Jesus answered and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? Siguro ni taknaas kagabion doon na siguro yung mga bisita na to. Igsa di gala, di gud ka masayop kung muduol kas Ginoo alang sa kaluwasan. Kaya ang Ginoo dugay na kaayong nahigugma nato. Kung natong tanawon ang scripture sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ang gugma sa Diyos nga man, iyang gipamatudan, pinagi sa iyang paghatag siyang bugtong anak nga maus Ginoong Hesus. Dili ta magduda sa gugma sa Diyos. Kaya iyang gipamatudan ang iyang bugtong anak nga maus Ginoong Hesus. Iyang gipadala dinhi sa kalibutan aron nga bisan kinsa katong mutuog musalig kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana, kanus-a man ka muduol sa Ginoo? Ayaw pagdahom nga daghan kapag panahon. Ayaw pagdahom daghan kapag oras. Atong hinumduman ang kamatayon, sigurado na siya. Apan ang pangutana, asa ka paingon human sa kamatayon. Duha na kadapit padulngan sa tao, langit ug impierno. Ug mingon kang langit, yun sa nimo pagkabalo. Kaya ang dalan paingon sa langit, mauman si Ginoong Hesus. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Munang imo siyang pilion ni taknaas kagabion, either imo siyang dawaton or imo siyang isalikway. Panalang kanimo ni taknaas kagabion. Dako kay nimong kahigayunan. Nga kini si Bartimeus igsudigala, dili siya pwede ni sayang kaugalingon. Nga di ko pwede nga magpabilin nga magkililimos. Unsa man ang mong kahimtang si imong kinabuhi karon, doon ay struggle, ang makahatag nitong paglaom, maulaman si Ginoong Hesus. Ay pabilin sa maong kahimtang. Doon na kay dakong gikinahanglan nga dili pwede mahimo nga sa lapi imong gamiton. Ang kanang maong kinahanglan, labaw na espirituhanong panginahanglan, maulaman si Ginoong Hesus. The call requires a response. Munang si Bartimeus, matud pa, misayog ni dali isang tindog, umiduol kang Ginoong Hesus. The call demands letting go. Munang isudigala, matud pa, he did not bring the garment with him. Iyang gibayaan ang iyang kupo, iyang salina, ug miduol siya kang Ginoong Hesus. Salamat mo salan matakaron, salamat. Nga dili na tan ni mahong upos, di ba? Dili na tan ni mahong bahal. No nga naman na, ato na lang gitalikdan. Giusab na sa Ginoo ang atong kinabuhi, amen? No, siguro kung bintahos si Bartimeus, ako ni dadon kay dili day ko ayohon sa Ginoo. Mubalik sa pugod dili pakilimos. Pansalamat, klaro kay ang Bible. Ingon diri, and Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Nasalamat atong trabaho man tanluwas, sunod lamang ta sa Ginoo. Amen? Number 3, casting away the garment is an act of faith. Amen. The casting away the garment is an act of faith. Buhat kini siya sa pagtuo. Kung wala siya pagtuo, dito niya mahimo. Yeah? Manayig sa digala, Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Wherefore saying, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Casting away the garment is an act of faith.
Nasalamat igsudigala sa pagtuo. Romans chapter 13, verse 12. Romans chapter 13, verse 12. Ingon ang pulos Ginoo, 13 verse 12. Ingon ang pulos Ginoo, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Igsudigala ato nga hinumduman, faith acts before the miracle. Bago ta makabaton og milagros tong kinabuhi, dapat doon na usay pagtuo. Amen? Dili ta sama sa uban nga ang Ginoo ray magbuot sa tong kaluwasan, wala tay part sa kaluwasan. Di ba? Ang Ginoo ray nagbuot nga higugmaon baka og iya kang muna sa lisod, kung salawat igsudigala, nga ang kaluwasan maabot nato kung kita dunay hugot nga pagsalig tinuod unsa may miracles sa atong kinabuhi, ang atong kaluwasan, ang atong kausaban. Amen. Ang miracle dili nang nakapalupad ka dag usalan, ni patong ka dag dahon saging, no. Ang milagro sa atong kinabuhi dakong kausaban nga dili na ta pariya kaniadto. Amen. Og kana igsudigalas may bulong mga tao naunsa naman ni nganong na ginagos ako ang mga classmates sa pag-ulit na ako 1984. Naunsa sa maka nagpahadi ka wala, no? Kaya amo taon ditong reliyon duha ra gyud sa Badista o Katoliko. Naon tay baptist pero man magsulwining. Di ba? So siguro kung ang akong mga classmate nga sa Badista, siguro na sa Badista ko karon salamat nga naay gigamit sa Ginoo. Muna igsudigala, hinaut unta sa unsa naman ka? Yung balibaran ako ang tagay, balibaran sigarilyo, no? Paligsadigala akong ipakita lang nila nga adunay dako nga kausaban, milagros akong kinabuhi sa diya nga akong naangkon si Ginoong Hesus. Pan before na may tabo sin mo kinabuhi, doon na kay dako hugot nga pagsalig diya sa Ginoo. Faith acts before the miracle. Faith abandons the old security. Nya, kontento lang ka, no? Magsigil lang ka diya para sa mga badyaw karon. Di ba? Magsigil na sa kadalanan, wala na gud sila pangandoy nga mausab ang ilahang kahimtang. Yung ana ang ilahang kahimtang, sige lang pangayo, kakatuon silang pangayo. Pasalamat si Bartimeus, gaulagway kini kanimo kanako ug kanatong tanan taknaa sa gabion naay dakong kausaban. Tungod kay dunay gibuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi nga dili mahimo sa kalibutan. Igsudigala, the garment was his safety net. Pwede man siya ug iha patong gibuhat apan salamat si Bartimeus gahulagway kanato ni taknaas kagabion na naay dakong kausaban atong kinabuhi tungod kay atong naangkon si Ginoong Hesus. Faith prepares for a new life. He expected not to return to begging. Di na siya mobalik sa pagpakilimos. Manay tinuod bitaw, akong nakita akong kaugalingon kung what if kung wala ko musurrender sa Ginoo. Wala ko musunod sa Ginoo human sa kaluwasan. Sa akong ingon human ko naluwas, dunay dakong kalipay sulod sa akong kasing-kasing nga naluwas ko. Kanang kalipay nga diin hantod karon. Muna naan ni Miss Ministry, salamat gracias Ginoo. Nakabaton kog tulo ka anak puros mga lalaki ug ako silang gingnan dinita gibutang sa Ginoo, dinita gitawag sa pagpangalagan. Wala na tayo balikan, kaya akong misis taga Davao man, o ako taga Negros. Kung wala na tayo ulihan, kay puros na ipamaligya mo ang mga bahin. Kung diri ta gibutang sa Ginoo, diri ta gitawag sa Ginoo, diri ang atong lubnganan. Wala na tayo balikan, ug asa migikan. Muna ng salamat sa kalipay. Nga di ay, og ang kuta tinuod gayud, no nga giusab o giluwas sa Ginoo, giandam ta alang sa bag-ong kinabit. Tinuod man, o sa mga makaubaron, dili sa mo ang mga loved ones, mga tao nga naasay pagtuod diha sa Ginoo. Di ba? Nito sa church bitaw, salamat to, magkahiusa ta tungod kay usare atong gisaligan o gituan, mao si Ginoong Hesus. Number 4, God provides new garments of righteousness. Dili ta dapat mag-uol. Bisan tuod gilabay Bartimeus ang daan nga gisuot sa digala, pero salamat nga ang Dios gaandam og bag-o nga sanina nga isulob diri kanato. Isaiah chapter 61 verse 10. Isaiah chapter 61 verse 10 ingon ang pulong sa Ginoo. Chapter 61 verse 10. Ingon ang pulong sa Dios, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garments of salvation.
He hath covered me with a robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Matod pa, He hath covered me with a robe of righteousness. Matod pa, Zechariah chapter 3, verse 3 to 4, take away the filthy garments from him. Zechariah chapter 3, verse 3 to 4. Zechariah chapter 3, verse 3 to 4. Matod pa, now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And unto him he said, behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with chains of raiment. Amen? So looban ta kinatawag the robe of righteousness. Muna igsudigala kung atong hinumduman, matod pa, God removes filthy garments. Amen? Kanya adto ulipon ta niya na. Pero gikuha na si Dios, gipulihan niya og bag-o sa atong kinabuhi. Ato na siya ampingan. Amen? Atong ampingan ang pagkamatarong sa Dios. God takes away sin and shame. God removes filthy garments. So na God takes away sin and shame. Muna salamat nga bahala kung sa isultis mga tao, pero ang Ginoo mismo nga atong mga kasalanan dili niya hinumduman hangtod sa hangtod. Amen? Sa looban tag pagkamatalon. God clothed us with righteousness. Munang salvation gives us a new identity. No? New identity. Na kaniya ito wala patanaluwas. Unsa naman ito ang mga even sa atong mga postura. Mahilig lang taog, t-shirt, maong, no, mga usong sa lang kanapan, salamat ningko, wala ko musunod sa Ginoo, dili ko kasuot sama nini. By the way, puros po ni hinatag. Og bawiyon ni sa gatag, wala ko'y mabilin. Ingon ni ana ang Ginoo. No say mabalaka ta, pero igsadigala matud pa sa Matthew 6, pero kung ato lang gid unahon ang Ginoo nay bahala sa atong gikinahanglan. No? Unsa atong kanon, unsa ato isuot, og wala ko mo surrender diha sa Ginoo. Wala ko magpagambit sa Ginoo. Ay, pagkalisod natong kahimtang sa atong kinabuhi kaniadto. No natong naon unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mga taong gigamit sa Ginoo nga naingon ka ana karon. Salamat nga gipaabot. Ang grasya sa Dios, gugma sa Dios dinhi kanato nga ang Dios gagamit og mga tao. Kag unsa ta karon igsadigala na purmata tungod sa grasya sa Ginoo. Na salamat sa Ginoo nga ay mga taong gigamit sa Ginoo nga naingon ka ana. Naingon ta ni ani. Salamat kung walay Pastor Mauro Puntillas, wala ko karon diri. Salamat gigamit siya. Say bitaw matud pa si Peter gitawag siyang enemy of God, but Jesus, but si Judas gitawag siyang my friend. Kung ano no? Tungod kay kabalo guys Ginoong Hesus nga kinahanglan kining mo bertri niya, mo budi niya, iyan ning amiguhon harong matuman ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. Kaya wala Judas, unsaon man, matuman ang kasulatan nga si Kristo malansang sa krus. Amen? So, salamat, igsudigala. Tanang mahitabo sa itong kinabuhi. Salamat ta. Ginoo, salamat sa imong grasya. Muna igsudigala, gikinahanglan. Matut pa, salvation gives us a new identity. God restores dignity and purpose. We are no longer beggars, but children of God. Amen? Dili na ta makasasala nga kanyadto asa man ta atong kinabuhi. Panindot kayo ang pulos Ginoo, gihimo ta niyang anak. Kaya anak man tas Ginoo, manununod tas Ginoo. Amen? Dili pa nato makita ang mga panulundon nga ato nga dawaton unya. Dili guys kalibutan, gamay ra ganing yuta gamay ra bikil, away pero dito sa langit unya. Salamat nga dili lang ta kay gihimong anak sa Dios, o kita manununod sa Diyos. Amen? So, iksadigala, we are no longer beggars, but children of God. Number 5 and the last. Salamat kung makabot ta sa oras nga ato nga gi-allow. A cast of garment leads to a changed walk. A cast of garments leads to a changed walk. Ingon sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Busa. Muna siya ebidensya sa kaluwasan. Amen? Muna siya ebidensya sa imong kaluwasan. Doon na nabay na usap?
Muna isurigala, busa ang usa ka tawo nga naa kang Kristo Jesus, bag-o na siyang binuhat. Amen? Mao nang gibuhat diri ni Bartimaeus sa ato nga text sa Mark chapter 10, verse 52. Isurigala, tanawa diri. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and what? Followed Jesus in the way. Munang karon salamat na human ko na luwas natong 1983 gabi kataas na kay nga panahon. O siguro ang uban nakaagi mag-backslide kana bitang wala na simba-simba pero di gyud maayo ng palayo tas Ginoo. Amen. Dili maayo palayo tas Ginoo. Musulay kag backslide, balik ka sa daan nimong gigawi. Apan na may uban pod nga ni palayos Ginoo nga wala lang uli nitabo basig dili tinuod luwas. Apan kung tinuod ka na luwas, ingon pas Peter, sa mi mo adto Ginoo, nga ikaw man ang may kinabuhi nga dayon. Muna igsudigala gikinahanglan, no? Nga kung tinuod tang giayo na, tinuod tang giluwas, matod pa healing follows obedience. Muna si Bartimaeus misunod, and immediately he received his sight and what? Followed Jesus in the way. Niya kita karon tungod kay giayo tas Ginoo, giluwas tas Ginoo, amen? O ang kausaban sa atong kinabuhi nga ang diin may gabuhat ang Ginoo mo lang kausaban nga kanyadto unsalan matapag karon dili na tamao. Amen. Ug niya kita karon igsudigala misunod ta tungod sa kabubuton sa Ginoo nga human ta maluwas mosunod ta niya sa pagpangalaga. Dili pwede mo kang naluwas unya wala ka mosunod sa Ginoo. Nay mga ubang tao ra mayroon luwas pero wala gani pagtagad. Adlawng Domingo. Dapat tagaan na itong dako nga pagtagad, adlawng Domingo. Following Jesus replaces the old life. Matut pa, he followed Jesus in the way. Muna igsudigala kung atong hinumduman. Ganina itong gisuluban sa pagkamatarong, kung inyong hinumduman katong the prodigal son. Palayo mo to sa siyang amahan. Giwaldas-waldas niyang salapi, niyang abahin. Pero sa nitabo igsudigala, sa diyan nakahinuktok siya o giyan na daan, giuna-una, gi-memorize, o siya buhaton, galing siya nga, pagbalik na ko dito sa among balay, dili na ko isipon nga na ko, dili isipon lang ko nga usas mga sulugoon. Panig sa digala, nasayod baka, nga sukat ang prodigal son, impalayo siya ang panimalay, ang iyang papas, gasugod og handom, nga unta po balik siya, og tinuon man one day, ni balik siya. Layo palang daan, siya mo'y nidagan, gigakos siya. Giihaw silang tambok nga baka, gisuluban siyang nindot nga sinina. Ingon na naigsudigala usahay, ang ato siguro nauna, nga kung mubalik ta sa ato ang dati nga ginahimo, mabulanta, no? Mga Bible example, palayo tas ginawa, gyud tay mahimo. Munang ayaw mo palayo, sa dapit na ang panalangin sa Ginoo. Ang church is the place of God's blessing. Amen? The home is the place of God's blessing. Kabubuton sa Ginoo dapit na sa panalangin sa Dios nga diin kita magpabilin. Transformation becomes a testimony. A changed life glorifies God. So malang taknaas ka gabion, sana to pag-apply kining mao nga pulong. Matud pa, what garment of sin am I still holding on to? Am I willing to let go completely? Do I trust Jesus enough to live the old life behind? Panigsanigala, Jesus is calling, but the response requires action. Hantod din taknaa, si Ginoong Hesus manunubos pa, manluluwas pa. O gatawag sa bisan kinsa kanato din taknaas kagabion. Usbon nako kung wala pa kay relasyon ngadto sa Dios nga Amahan, buhat ta kining mao nga desisyon ni taknaas kagabion. Ang atong gikinahanglan dili reliyon, bisan pag tanang reliyon imong sudlan, dili na makaluwas nimo. Ang atong gikinahanglan relasyon sa Dios nga Amahan. John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang atong gikinahanglan maulaman si Ginoong Hesus ni taknaas kagabion. Ang atong gikinahanglan diya sa kaluwasan, gi-offer sa Ginoo na nga libre, walay bayad. Ang kaluwasan, grasya na, gift, gikan sa Ginoo. Ang atong gikinahanglan diya sa kaluwasan, una, mo ilatang nga dakot ang makasasala. Og minulsulta sa atong mga sala. Og mubutang tas ng pagsalig diya kang Ginoong Hesus. In Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ,
and thou shalt be saved. Tuhoy lamang si Ginoong Hesus, ikaw maluwas. Gusto ka kausaban sa imong kinabuhi, duula si Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus nagtawag kanimo ni taknaa sa kagabion, nga muduol ka na. O siya ang pangutan, what wilt thou that I should do unto thee? O siya ko buhaton alang nimo. O siya dako nang kinahanglan, makakita siya. Ikaw igsudigala, dili ka buta ni taknaas kagabion, pero doon na kay dakong gikinahanglan. Si Ginoong Hesus, aron maluwas imong kalag, dili ka magantos ngadto sa lino nga kalayo nga mong impierno. Dawatas Ginoong Hesus karon. Sulod si mo kasing-kasing pinaagis pagtuo ni ana maluwas ka. Aya paghulat nga ulahin ang tanan. Usbon nako ang kamatayon walay pili, sigurado na siya. Yun ang Bible, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Human sa kamatayon, wala na tsansa nga maluwas ka. Kaya ang 2 Corinthians chapter 6 verse 2 nagtudlo nato karon ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw dugaya. Kung nakita nimo kaugalingon nga wala kay paglaom ning kinabuhi, sulay. Saligis Ginoong Hesus, dawata siya. Sulod sim kasing-kasing pinagis pagto. Ako ngayon tanas pagduko sa atong mga ulo, atong ipiyong atong nga mga mata magampot. Ginoo, salamat kay amahan. Sa kay gayunan, imong gihatag ka nako ni taknaas kagabion. Mawali imong pulong. Lord, ikaw may kita kahimtang matag usa ka namo ni taknaas kagabion. Wala ko masayod Ginoo basig dunay nakauban namo karon ni taknaa. Nga walay paglaom siyang kinabuhi. Siguro doon na siya mga problema siyang kinabuhi. Panagtuo mi Ginoo nga unsa mang matang klase nga problema naa namo karon nagtuo mi nga ikaw Ginoo gamhanan ka sa tanan. Busa tabangi kami Ginoo nga unta among ipaubos among kaugalingon, among wadon ang kaulaw kahadlok sa paghimog desisyon. Kay ikaw Ginoo padayon nga nagtawag sa matag usa ni taknaa nga makabaton sa paghinulsol silang sala, makabaton sa kaluwasan pinagi kang Ginoong Hesus. Basig doon na ka nato ni taknaas kagabion, wala pa makasiguro, asa siya paingon human sa kamatayon. Usbon nako ang kamatayon sigurado na igala nga mahitabo sa matag usa ka nato. Apan ang pangutana, asa ka paingon human sa kamatayon. Kung wala kay kasiguruan, sa akong giingon na, dawatas Ginoong Hesus sa kinasing-kasing gayon. While ato giduko ato nga mga ulo, gipiyong ato nga mga mata. Basig dunay usa nga magpamatuod. Pastor, akong tuan sa ligan si Ginoong Hesus karon. Ako sa dawaton. Ingon nga akong Ginuog manluwas. Akong ilhon nga ako dako makasasala. Ug di ko kaluwas sa akong kaugalingon. Mingon lang kasi mong kaugalingon, Ginoo, mituo ko kang Ginoong Hesus amahan. Ako siya dawaton karon sulod sa akong kasing-kasing pinagis pagto. Basig dunay usa pamatod na. Wala ato giduko ato nga mga ulo, ato gipiyong ato nga mga mata, basig dunay usa pamatuod na. Itaas limong tong kamot, nagpasabot ka na, ngay mo siya gidawat. Basig doon na. Pastor, gusto ko mo dawat kang Jesus Christ. Basig doon na. Ayaw kaulaw. Ayaw kahadlok. Siguro mahadlok nga, mabalik reliyon. No. Wala tagisgot og reliyon. Ang atong gisgutan, kaluwasan sa tong kalag. Nga makaluwas lamang nato si Ginoong Hesus. Dili gyud ang imong pagpaningkamot sa pagtuman sa pulo kasugo. Dili ang imong pagkamatarong, among kinanglan naron ka maluwas o makasiguro ka sa langit. Ang imong gikinanglan ni taknaas kagabion. Si Ginoong Hesus nga nagpakatao o nagpakamatay sa krus tungod sa atong kasalanan. Ug mao lang proyba sa Dios nga Amahan. Matod pa Romans 5:8, but God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Basig doon ang isa, ayaw kaulaw ikadlok. Nga imong dawaton si Jesus Christ. Sulod sa imong kasing-kasing, pinagis pagtuo. Malipay lami kung imo na buhaton, itaas na imong tungkamot, nagpasabot ka na, nga imong gidawat karon si Ginoong Hesus. Kinasing-kasing, pinagis pagtuo. Basig doon na. Siguro kitang tanan nakabaton nas kaluwasan. Apan ang ato lagi hinumduman kanunay nga ang Dios dunay tuyo nga nung ihatang giusab. Sama kang Bartimeus, human siya nakakita misunod sa Ginoo. Base siguro nga ato nga pagpangalagad sa Ginoo dunay mga hindrances. Siguro diretso nga nagasunod nga nagapangalagad sa Ginoo. Basig dunay mga hinungdan. Ug kana igsudigala Ginoo ri kitag nasayod. Kung ang pulong sa Diyos nga atong gitun-an karon nagpainumdum nato na panalanginan tanara nimo. Imo basang duolon og dili. Pandunatay altar, si bisan kinsa ka nato litaknaas kagabion nga mopabos atong kagalingon minta Ginoo salamat kaayo sa imo mga pulong nga among nadunggan.
nga kami di ay imong giluwas ug imong giusab ang among kinabuhi. Padayon mi ginumusunod diya kanimo human kami nga nakabaton sa kaluwasan. Amahan, salamat kayo nawali ng imong pulong. Ug tabangi kami ni taknaas kagabion. Ikaw gayud nakita og nahibalo Ginoo sa tinuod namong kahimtang sa among kasing-kasing kinabuhi. Lord, i-bless imong pulong nga among nga natun-an karon. Lord Holy Spirit, salamat kay sa pag-uban. Sa ngalan ng Ginoong Hesus, among gitugyan pasalamatan kining tanan. Amen.